Buenos dias a todos! Welcome to another episode of our live podcast here on the official Facebook pages of Premier Medical Center Zamboanga and Zamboanga Guide. This live is also powered by J-Gadget iPhone for today. I'm Video of Zamboanga Guide and we're going live today with an important and highly recommended discussion. So sa mga nag-aabang po ng ating winner for our PMC quiz last Saturday, ito na po at i-announce ko na ang ating lucky quiz taker. Talagang nag-review siya at tama po ang kanyang answer sa ating myth or fact from number 1 to 5. And that is Mamilde Ikrag. Yan. Mamilde Ikrag, please PM me to claim your prize. Now, before we dive in, let me quickly thank everyone who tuned in to our last episode on dialysis treatment and HD access surgery. We'd like to also acknowledge the presence of Dr. Tami, who was our guest last week. We truly appreciate those who watched live, shared the stream, and interacted with us. Actually, that's one of our most interacted or most engaged live podcasts to date. So, today's topic is something that affects not just professionals, but the entire family. Our discussion for today is executive healthcare checkup because your health is also your family's wealth. So, since it's 2026, most times you often see yung mga post about balik alindog and all, but minsan we forget about the executive healthcare checkup, which is one of the most important things that you should do not only at the start of the year, but whenever it's needed or suggested by your healthcare professional. So we often prioritize work, business, and responsibilities, but how often do we pause and check on our own health? Today we'll talk about why preventive and executive checkups are not a luxury, but a smart investment. So let's welcome our guest for today. To help us better understand today's topic, joining us today is someone who plays a very important role in preventive healthcare, especially when it comes to our heart health. Ayan. She is an internal medicine cardiology specialist who works closely with patients to prevent, detect, and manage heart conditions, something that's especially important when we talk about executive healthcare checkups. Please welcome once again Dr. Christine Bantala Supnet. Ayan, hello. Thank you, Marie. Ayan. Dito na naman tayo ulit. Year? Okay naman. Natuwa ako ha, kasi parang for the first time, may mga fireworks. Oo. At nakita ko yung post ni Ron Rover, yung sabay-sabay yung fireworks, parang hindi sa Zamboanga doon. Pero dito sa atin parami din, no? I mean, parang hindi, it doesn't Yung look like dito, Zamboanga. yeah, oo, sa bagay. Parang nasa Manila. Yes, Pero- correct. Parang nagsabay-sabay sila. Kasi ito ako parang first time. Yes, ayan. So it's refreshing kasi parang ang tagal nating walang fireworks, Oo. no? So, ayan. At meron ka bang mga New Year's resolution do? Magpapaya. Ano, balik alindog Oo. program this 2026. Actually, yung Maging healthy. healthier Oo. choices, Oo. healthier lifestyle, yun talaga yung ini-aim natin. And which leads us to our topic for today. Overall, it's not just about looking good. It's about also your holistic health. And that's why we are talking about our executive healthcare checkup. So ano ba exactly why is it called executive healthcare checkup and how is it different from the regular annual physical checkup? Okay, so actually magandang question yan. Yung nakikita natin na yung mga regular check-up, pag nagpupunta sa clinic, yung mga employee ng like mga sardinasan, meron sa annual PE, sa government office, ang very basic. So what they have is yung mga CBC, chest x-ray, cholesterol, sugar, ihi, dialysis, yun lang. Pero hanggang dun lang. Ang difference between executive health checkup, more in-depth and more preventive. Ano ibig sabihin nun? Kasi maraming test na ginagawa. So, from the usual regular checkup, mag-add on ka pa ng test for screening for cancer,
for other tests for metabolic. So later, pag-usapan natin kung ano yung mga yan. So, why is it called executive? Parang ba sa mga executives? Hindi, of course hindi. So kahit na tayo, pwede tayo magpa-executive health check-up. Actually kahit bata, mga teenagers, from teenagers hanggang 60s, 80s, pwede mag-executive health check-up. So, Kailangan ba nila mag-absent? No. Matagal ba yan? actually, the executive health check-up, depende kung anong hospital. Oo. It depends kung anong hospital. Yung iba, ina-admit sila. Yung iba naman, yung siguro sa mga, like sa US, it will only take mga 4 hours to 5 hours for the executive health check-up to be completed. Kasi kasama sa executive health check-up may mga colonoscopy. So hindi mo, pwede naman outpatient yun. Pero ang dami gagawin, kung for example, mag-treadmill stress test ka, tatakbo ka, mag-today echo ka, ano pagsabay-sabay mo lahat yun? So mapapagod ang pasyente. So like sa heart center, they have a 24 hours executive health check-up. So 24 hours admitted yung pasyente. So lahat ng test pwede mo nang gagawin ko. Mas maganda siya kasi kesa naman pabalik-balik ka kung saan-saan. Yun lang. For example, yung mga patients na galing sa ibang lugar, yung malalayo, like mga Zamboanga del Norte, Tawi-Tawi, Ay, nice. Olo, Basilan, ang layo ng bahay nila. So, pwede silang magpa-executive health check-up kasi may mga patients like mga class A, ibig sabihin yung mga they can really afford to spend a lot of money. So, tatanungin, Doc, meron ba may executive health check-up? Check ko, magkakaroon na in the future. Kasi malapit-lapit na sa premier. So, lahat yung gagawin. Kasi importante ang screening for cancer. Ngayon kasi number 1 cause, ang daming cancer. Pati mga doktor, madaming cancer. Kasama yan. So, ano pa, yung mga metabolic, ito nga bata. Kailangan din ma-test. May mga vitamin test for anxiety, depression, kasama yan. And I think, it's recommended even for people who feel fine. Yes, of course. Kasi maraming, like, yung mga seaman or mga piloto. So, for patients na high risk yung trabaho nila. So, ang piloto, syempre, pilot siya. Dami ang karga. So, dapat healthy ang pilot mo. Ngayon, minsan, pag nagpapacheck up sila, doon nakikita may heart problem pala sila. So, doon na nagsastart ang gamutan, or yung mga seaman, hindi sila pwede mag-bypass, pwede mag-angioplasty, pwede ganon. Doon na rin nalalaman kung may diabetes or hypertension ng pasyente. So, early detection talaga. Early siya, detection and preventive. And how does it, parang, since that is being done, how does it affect saving your life? Of course. Kasi pag ikaw ay may sakit na, for example, at the age of 40s, 50s, minsan kasi ang typical pag sa lalaki ng Pilipino, hindi sila masyado nagpapacheck up. So, sabi lang, malakas naman ako, darating na lang yan, bit ng asawa sa clinic o sa emergency room. May nag-chest pain na, minsan sa ICU na ma-admit mo ang pasyente. Some patients, akala nila na okay lang sila kasi mataas ang threshold for pain. For example, ako, pag kinurot kita, masakit sa'yo, pag kinurot ko yung kasama mo, sabi niya okay lang. So, iba-iba kasi ang threshold for pain at saka difficulty in patient. So, in your experience, ano yung usually na you-discover during an executive check-up? Okay. Ang most common, nalalaman nila, hypertensive pala sila. Akala nila, yung ibang patients, 140, 150, maganda naman ang pakiramdam nila, akala nila normal lang. So, hindi sila masyado, wala sila kasi nararamdaman. So, pag nagpa-executive health check-up, makikita nila during stay sa hospital na 24 hours, mataas pala ang blood pressure. So, doon nalalaman. Pangalawa, may mataas ang sugar. Pangatlo, pag may mga thyroid problem, or minsan pag sa babae, sa mammogram, breast ultrasound, makikita na lang may problem. Or kahit nasa simpleng fecalysis, yung stool exam, pag may mga ibang problems yung mga blood, pwede makakita na, for example, prone to cancer, mga ganyan. And how does taking care of or doing this affect your family? Of course, pag healthy ka, wala ka masyadong gastos sa gamot. Tandaan niyo po, ang gamot ngayon, hindi lang basta-basta na, hindi siya ganun kamura pag complicated na. Pag na-admit ang padre de pamilya, malaking problema sa pamilya. Kasi, unang-una, walang trabaho ang father. So, pag walang trabaho ang father, saan kikita? Panggastos, no? Pangtustos sa pagkain,
bata sa school, kasama kasi siya. So, pag isa nagkasakit, susunod ang nanay, paano na ang economic? Oo. Ka-family. Oo, yes. And at what age can someone get an executive checkup? Okay. So, ang executive check-up, pwede mag-start at the age of, actually, 20s. 20s pa lang pwede na. Yung iba, they recommend at the age of 18. So, for young adults in their 20s and 30s, it is recommended to start establishing kung anumang sakit meron ka. Baseline PE, so physical examination. Pwede kahit na general practitioner ang tumingin sa'yo, wala problema. Blood pressure control, cholesterol, women at 21 plus, yung obesity, kasi very common. Sa 20s, 30s na mga bata, sometimes kasi iba na ngayon ang mental, yung upbringing, minsan they are very Develop their time. Oo, kasi STDs also, sexually transmitted diseases, pwede ma-check, no? So they have to focus on lifestyle impact, diabetes screening, importante, heart health, importante. Especially pag mataas ang risk factor for heart diseases. What's your message to those young people who feel like they're too young to get a checkup? Oo. Actually, there's no such thing as too young. Oo. Kasi may pasyente ako na admit ngayon, bago lang 20 years old dito sa Premier. Oo. So, akala niya siguro bata siya. Na-admit siya, nagkaroon siya ng infection sa brain. Yun pala, TB of the brain. Oo. So, kasi tayo, sabi mo, hindi man ako nagubo, hindi naman ako naglagnat, hindi naman ako kumayat. Paano ako magkaka-TB? Tandaan niyo po, pag sa Philippines, we are very endemic for tuberculosis. So, it doesn't mean pag bata ka, wala kang sakit. May mga patients ako at the age of 24, nagka-heart attack na. So, hindi ibig sabihin pag bata ka, safe ka. No? So, meron namamana, like mga familial hypercholesterolemia, ibig sabihin, namamana ang pagtaas ng kolesterol. Sabi pa nga ng isang pasyente ko, buti pa, pera ang pinamana kaysa sakit. Oo. Sana ganun na lang. Oo, sana pera na lang yung pamana kasi namamana din siya. Ang maganda pag bata ang pasyente, in your 20s kasi, your body is most responsive to change, no? Small habits, pag in-adjust mo na habits mo, for example, smoking, alcohol, pag inayos mo na yan kung bata ka pa, in the long run, lesser ang chances of cardiovascular diseases. So, kung kinontrol mo pa lang ngayon, at pa-check up ka, mataas pa lang cholesterol ko dahil sa pagsigarilyo, tumaas ang sugar ko dahil sa sigarilyo, lifestyle change, prevention kasi is the key. Okay? So, hindi ibig sabihin bata ka, hindi ka makakasakit in the future. Okay. Sa mga 40s naman do, ano yung usual na mga habits? Okay. So, sa 40s, syempre, Sa nagkakaedad mga na. 40 So, pag sa 40s, syempre, dumaan ka na sa 20s mo, sa 30s mo, ibig sabihin, may trabaho ka niyan. Hopefully, lahat ng may trabaho na. Sa work, there's such thing as stress. Kasi, syempre, lahat naman ng tao nasa-stress, no, sa work. So, stress-related. Ang stress-related, pag minsan, pag-stress, isang patient ko na, alam mo yun sa call center, gabi sila gising. So, pag gabi gising, malakas manigarilyo, malakas uminom ng kape. So, pag paulit-ulit yan, lack of sleep, smoking, coffee, tataas ang hormone mo na norepinephrine. So, pwedeng tumaas ang blood pressure, headache, tataas ang cholesterol, ang sugar. So, cardiovascular issues kasama at your age of 40. Metabolic and chronic diseases. Pag metabolic, ibig sabihin, prone ka magkaroon ng thyroid problems, sugar, no? Hormonal and reproductive, importante yan. Reproductive in a sense na pag sobrang stress, pwede ka magkaroon ng infertility. Importante yan sa mga babae, ha? Oo, kasi syempre gusto mo at age of, before pa mag-40, makapanganak ka na. Paano kung sobrang kang career driven? Okay? So, kasama na tayo doon. Oo nga eh. So, yun ang problem. Pag musculoskeletal and physical changes also very important to take note. Kasi, syempre, at the age of 40, pwede ka magkaroon ng mga very conscious na kasi mga tao ngayon mag-gym, no? So, actually natutuwa ako sa mga tao nag-gym.
Actually, hindi ko kailangan masyadong strenuous exercise. May patient ko kanina sa baba, Doc, ano na siya, 57 years old. Is it acceptable for me to do pickleball, mga tennis? Ay, wala namang problema. Pero you have to start at low intensity. Totoo. Kasi there's a study done comparing low intensity exercise, ibig sabihin mga brisk walking, walking lang, napakasimple, compared to high strenuous like mga gym, mga triathlon, ang daming nag-heart attack sa strenuous exercise compared to low intensity exercises. So ano ba yung mga usually yung mga tests na important at this? Okay. What test becomes more important at the age of 40? Sa 40s to 50s, importante annual physical exam. Papatingin po kayo sa doktor nyo. Iba rin po yung natatawagan nyo ng doktor, iba yung text. Dapat po, nakikita kayo na examine ang dibdib, ang lungs, nakikita ang mata, okay? Blood pressure screening. Importante yan. Kahit na minsan, kasi hindi. Pag hypertensive ka na, dapat every 3 months magpakita ka sa doktor mo. Cholesterol panel, importante yan. At least, ako kasi twice a year ako. Minimum lang twice a year na magpa-check up. Colorectal cancer sa age of 40. Magsa-start ka at the age of 45. So, yung mga narinig nyo pong colonoscopy, yun po yung papasok po yung tube sa puwet. Kasi tignan ko may mga bukol. At the age of 45, ideally, dapat nagko-colorectal cancer screening ka na. So, blood sugar or diabetes screening starts at the age of 35 unless may history kayo ng diabetes sa family earlier pa. Eye exam, mata. Importante yan. Every 2 to 4 years for age 40 years old and above. Skin exam. Importante rin ang skin exam. So, may family history of mga skin cancer or kung ang trabaho mo ba parati kang exposed sa sun. Kasi prone ka sa skin cancer. So, yun yung sa mga 40. Oo. Ngayon naman sa mga senior citizen naman tayo to. Okay. How are executive check-ups adjusted for our beloved seniors? Okay. So, yung sa mga seniors, syempre, aside from mga sinabi ko, okay na. So, mga sinabi ko, so, aside from regular check-up, marinig ba? Mahina daw po. Mahina? Opo. Okay. So, okay, bakit kaya mahina? Wait lang, ha? So, yung mga dinidiscuss namin is per age group para at least kung pasok ka dun sa age bracket na yon, mas ma-intindihan mo ang ating mga, kung ano ba yung mga i-expect mo during your age groups. Okay. So, for mga geriatrics, aside from mga binanggit natin, yung mga colorectal, mga CBC, cholesterol, sugar, eye, tenga, skin. Siyempre, depende kung ano ng sakit na matanda. Tailored siya, hindi siya basta-basta na, ito, Decahon. Okay naman, walang problem sa Decahon. Pero kung ano pa ang need ng ibang pasyente. So, ano ba yung mga conditions that are commonly monitored sa mga senior citizens natin? Actually, magandang question yan. So, for conditions that are mostly commonly monitored in senior patients are, of course, ang blood pressure. Iba kasi ang blood pressure na acceptable for senior citizen compared to sa mas bata-bata. Kasi usually 61% of patients na senior matataas ang blood pressure and they are very most common affected by stroke or heart attack. Of course, pangalawa, cholesterol, pagtaas ng cholesterol, heart failure, yan dapat babantayan natin, heart failure and heart diseases. Metabolic naman, yung mga sugar nila, arthritis, most common, magko-complain yan, hindi maggalaw ang kamay, ang paa, tuhod, darating na lang sa clinic, kahit makalakad, naka-wheelchair ang pasyente. Kidney diseases, syempre, pag long-standing hypertension, pag matagal na may hypertension, tsaka diabetes, they're also prone to chronic disease. So, for example, pwede sila mag-dialysis na, obesity, no? Pag laki. COPD naman, yung mga pasyente may mahilig magsigarilyo ng bata. Darating na lang sa clinic mo, nako-oxygen. No? Asthma. Importante, dementia. Yung dementia sa mga doktora, makalimutin na yung lola ko. Yun ang problem.
Depression also. Change tayo po. Okay. Medyo mahina? Opo. Okay. Nawawala daw po yung autism. Okay, nawawala. So, depression is very important sa senior citizen. Dementia, importante. Kasi syempre mga matatanda, no? They are very prone to, pag nag-stroke na kasi ang matanda, may peklat na sa brain. Pag may peklat sa brain, syempre yung electricity hindi ganun kaganda ang daloy. So they are very prone to yung makalimutin. Nakakawa yung pasyente may Alzheimer's kasi in the long run, pag may Alzheimer's yung patient, kahit na pagkain niya, pag inom niya ng tubig, pagligo niya, hindi niya yung nagagawa. Oo. So, very important siya. So at least yung merong mga parents who are already seniors, no, you can take note of those things that you should look after and syempre inquire dito sa Premier Medical Center para you can start the journey with an executive healthcare check-up dito which will be available very, very soon. So now sa mga gender-specific, ano naman tayo? For men and women. So let's start with the men. Ano ba yung most common issues detected during an executive check-up sa men? Okay. Pag sa lalaki, ang most common cardiovascular. So, hypertension. Syempre, ang lalaki kasi, minsan, hindi man lahat, most of them, may mga bisyo. For example, smoking, alcohol. So, that can also increase hypertension. Hypertension and pagtaas ng cholesterol. Metabolic syndrome, minsan na darating ang laki ng tiyan, mataas ang blood pressure. So pag sinabing metabolic syndrome, mataas ang blood pressure, malaki ang tiyan, mataas ang cholesterol metabolic. Ano ibig sabihin nun? Bakit ko ina-emphasize sa metabolic syndrome? Kasi pag sinabi na may metabolic syndrome ka, you are very prone to heart attack and stroke. Sa lalaki, they are very prone to diabetes and pre-diabetes. Yung pagtaas ng sugar, no? Yung tinetest ng doktor niyo, yung fasting blood sugar at saka HbA1c, kasama yan. Yung sa fatty liver, sa lalaki kasi, minsan pag mag-alcohol o mahilig sa kanin, lumalaki ang tiyan. Pag lumaki ang tiyan, madaming fats dito, nandito ang liver mo, nababalutan din siya ng taba. So, nagkakaroon ng fatty liver disease. Next is yung prostate. Siyempre, lalaki lang naman na may prostate issue. Darating sa'yo, doktora, ihi ako ng ihi, masalo sa gabi. So, dapat, na-check yung prostate test sa patient. They are very prone to, huwag naman, to cancer pag mataas ang PSA. Mga vitamin deficiency sa lalaki, usually vitamin D and vitamin B12. Pag vitamin D, mababa, they are prone to depression, anxiety. Ang vitamin B12, marami. Actually, yung mga sabi niya, doktor, nagka-cramps ako, mga ganyan. Mental health issues, very important din sa lalaki. Kasi masalo pag sa Filipino, andun yung mentality na, Dapat strong ako. Strong ako, dapat akong kumikita, dapat ganito. Paano kung nagkaroon ng problem? So, they are very prone also to depression. Usually, Doc, syempre, merong mga pumupunta sa inyo na medyo delayed. Ano yung reason nila why delayed yung check-up nila? Kasi ang sasabihin nila, okay naman sila. Ayun ang most number one cause. Oo. So, sabi niya, okay naman ako, Doc. Hindi na ako nagpa-check ngayon lang. Anong age ba usually dapat monitor yung prostate health? 40 years. At the age of 40, pwede na. Oo. And yung sa heart naman, how important is heart screening for men? Actually, sabi ko nga, may patient na ako, bata, lalaki, at the age of 24, nag-heart attack ko siya. Kung mataas ang family history of cardiovascular disease, for example, lola mo, lolo mo, auntie, uncle, at nag-heart attack na, namatay early, madaming kamag-anak kung at the age of 20s, 30s, 40s, namatay na. Ibig sabihin, pangit yung genetic. Oo. So, mas early, mas maganda. Pero usually, sa mga lalaki, mga at the age of 30s, yan, tumataas ang blood pressure, papasyak na yun. At least, prevention is always better than... Kasi mas maganda. May patient ako ang father niya, patient ko, na-stroke yun. Actually, na-operahan sa brain kasi may brain cancer. For siguro 20 years na buhay ang father niya. Yung anak niya, 30s yun, nagka-stroke. Oo. So, doon lang siya nung nag-stroke. Actually, nagpa-check up lang siya sa akin once, nag-hypertension. After 1 year, nawala. Yung second year, nakita ko siya nag-stroke na. Kasi hindi na-follow up. Yun na. And by the way, going to the checkup is good, but the follow-up is
Dapat. Even vital. Oo. Importante ang follow-up. Oo. Kasi usually yung mga iba pag okay na sila doon. Oo. Hindi, ganun sila. Masalo pag lalaki. Ang kaganda lang sa babae, konting sa kirot, nandiyan na sa clinic. Totoo. Yun na yung Oo. kaganda. So going to the women, Oo. ano ba yung health concerns that are mostly commonly seen with women during executive checkups? Okay, actually marami. Okay, isahin na natin yung cancer screening sa babae. So, dapat may breast cancer screening tayo. Annual mammogram. So, once a year, pagpa-mammogram, usually starting at the age of 40, and breast ultrasound. Pag may maramdaman ka na, yung parang mga bukol-bukol sa breast mo, magpa-breast ultrasound ka na. Cervical cancer test, pap smear. Huwag niyo kalimutan, magpa-pap smear. At least kasi early siya detection bago ka magkaroon ng cancer. Colorectal cancer, no? Or yung, sabi ko, at the age of 45, dapat nagpapakolonoscopy na. Ovarian cancer, may test sa blood, yung CA125, that can detect kung magkakaroon ka o meron kang ovarian cancer, no? Transvaginal ultrasound, importante para makita yung uterus mo, yung ovaries mo, no? Importante yon. Yung liver and lung cancer, meron din test sa blood, yung alpha-fetoprotein, or low-dose CT scan ng lungs. Tapos cardiovascular naman sa babae, blood pressure, cholesterol, diabetes screening, cardiac assessment, ECG, to the echo, at adrenaline stress test, importante. Gynecological, dapat may pelvic exam, hormonal exam, at saka STD. Sorry, importante yan. Bone at saka internal organ health, mga osteoporosis. Kasi ang babae, very prone to osteoporosis, no? So, maninipis ang buto, kidney, liver, importante, not, di ba mag-test ang doktor mo, pa-check ka ng ihi mo, creatinine, minsan full abdomen ultrasound, no? Pinag-test yan. Thyroid, importante din sa babae. Minsan, na-hyper masyado, yun pala hyperthyroidism na siya. Oo. Mga CBC, pag may anemia, kasi nagre-regla. Skin exam, mata, mata, tenga, importante. Nutrition, ang babae kasi very prone to anxiety and depression. Dapat mag-check ng vitamin D. So, yung sa hormones naman, kasi ako, Doc, I was diagnosed with PCOS, siguro mga anak ko, after giving birth to my firstborn, mga third trentahin, mga gano'n. Doon ka lang na-diagnose? Kasi nag-change ako ng word, so medyo mas, ano siya. So, So, may anak ka? Opo, nagkaanak pa muna ako, tapos Oo. PCOS. So, ano ba yung mga hormonal changes that affects women's health as they age? Siyempre, pag lalaki at babae, pag nagkakaedad, may hormonal changes. No? Ang babae kasi, pag bata-bata ka pa, siyempre mataas ang estrogen, kasi yun ang magpapot pagparegla. Kung mababa na yung hormones mo, they are very prone to pagbagsak ng calcium, so prone to bone fracture pag tumatanda. Pangalawa, wala na siyang protection sa mga cholesterol. So, tumataas ang cholesterol levels. Usually, pag bata-bata ka pa at may nire-regla ka pa, may menstruation ka pa, may protection ka against cardiovascular health. Kasi mababa ang cholesterol level. Pero pag wala na yun, tataas yun. So, prone ka sa mga heart attack, stroke. Yun ang mga ano. Ang mga sa age. Oo. So, ano yung mga regular breast and reproductive health screenings naman na importante talaga Okay. sa mga babae? Balikan natin. So, yung sa babae, importante ang breast ultrasound at saka mammogram. Once a year ng mammogram, okay na. Merong 4D breast ultrasound kung sana available sa ating sa Zamboanga. Importante ang pap smear. Just to rule out kung wag naman sana yung mga prone sa mga cervical cancer o kasi mahirap na. At least mga stage 1 pa lang, grade 1 pa lang, at least ma-detect na may magawan paraan. At itong mga test na to, Doc, hindi lang po para sa mga health, sa mga sex workers. Oo naman. Sa It's lahat. for everyone na. Kasi Oo. usually yun yung mindset nila, Doc. Diba? Diba? Hindi naman yan ako. Hindi naman ako active sa Oo. Pero yung hindi naman dahil sa sexually active ka, doon ka magpapatest. Meron naman yung hindi sexually active, nagkakaroon ng sakit, like ovarian cancer. So, kung hindi nagamit ang mattress mo, magkaka-cancer ka rin. Oo. So, may test for that ha, yung alpha-fetoprotein. So yung sa mga executive check-up naman, how does it help detect conditions related to yung mga stress and fatigue naman in women? Of course. So, actually,
ang stress, number one cause for madami. Hypertension, broken heart syndrome, pagtaas ng cholesterol, sugar. Ang stress, nakakataas siya ng sugar, ha? So, hindi porket na, ay, hindi mo na kumain na marami. Bakit ganun daw? Mataas ang sugar ko. Eh, kasi stress ka. May mga ina-admit na patients na magtaas kami ng sugar. Capillary blood glucose, CBG ang tawag sa amin. O bakit mataas dito? Pero yung HbA1c niya, fasting blood sugar niya normal. Kasi na-stress siya nung inadmit siya. So, stress can increase your like mga sugar, blood pressure, that can eventually lead to cardiovascular death, no? Like stroke, heart attack, and heart failure. Importante pag sa babae, kasi ang babae very sensitive. Konting ano lang, masakit na. Actually naman, fairness naman sa babae, marami siyang tinadala. Totoo. Aside from family niya, work niya, ano niya, iniisip pa niya. Ang sa lalaki kasi, pagpunta sa work, Focus work na. lang. Pag sa babae, anak, bahay, Oo. trabaho. So, medyo mas madami-dami siyang inisip sa stress. Totoo. And napansin ko to, most times, mas mabilis mag-mature yung mga girls Oo. sa looks. Sa looks. Kaysa sa boys. Grabe naman. Kasi sa mga babae, kailangan pa talaga natin i-maintain Oo. talaga para hindi looking haggard. Oo. Versus sa boys na parang wala lang, chill Hindi, lang. kasi pag babae, lahat kasi iniisip niya, lahat, kahit konting iniisip niya problema na. Ang sa lalaki kasi relax lang nila. Huwag ka na, ganyan-ganyan. O, kaya sila young looking. Kaya nga. So, dapat ganun tayo. Yes, we should Oo. adapt Oo. the male thinking Oo, para less dapat yung stress. relax lang. Relax lang, no? Yung parang Oo. YOLO lang sila eh. Oo. Ayan. So, for children and teens naman tayo, are executive style checkups applicable for kids and teenagers as Yes. well? Oo. Actually, akala ko dati, ang executive check-up sa mga adults lang. Yes. Oo. Parin yun. Sa kids and teens, very important also. Kasi, it establishes a foundation. Kasi dun pa lang, pagbata, at actually, mga 18 years old pataas, pwede ka na mag-check ng sugar, cholesterol. So, ma-check mo rin ang paano ang mental health status ng bata. Kasi ngayon, ang dami ng, ewan ko ba, iba siguro ang generation ngayon, iba ngayon ang mental health ng bata. They are very prone to suicide, no? Depression, mood swings, akala ko ano-ano lang. Pero yun pala, may mga pinagdadaanan din yung mga bata. Yes. Kasi ma-check mo rin kung may mga thyroid problem yung bata, kasi dun pa lang, yung health growth nila, mga ganyan, importante yun. Oo. Kaya siguro rin yung parenting styles nowadays is iba na versus sa atin dati na talagang So, tingnan ka pala na mata, takot ka na. wala na, Oo. Dok. Hindi ka nagagalaw. Oo, ganyan ka na lang. Ganyan ka na lang. Pero ngayon, Ngayon, they're titignan, really expressive. iba ngayon. Kasi sabihin nila, child abuse. Ano yung child abuse? Kami dati, kahit sinasako na, wala. Walang child abuse. So, tsinelas pa lang, makikita ka, takot ka na. Anong usually na overlook ng mga parents na ano ng mga bata? Okay. So, there are common health issues na hindi napapansin ng parents. Ang most common and number one is chronic sleep deprivation. So, bakit importante ito? Kasi di ba minsan yung mga teenagers, sabi niya, late magising, moody, tamad. Ay, ang Tamad, bata to, totoo. tamad. Oo. Or unmotivated. May Walang mga parang- nasasaktan dok ng mga teenagers. ganon. Na walang motivation. Oo. So, yun yung mga patients, teenagers na mahilig matulog kahit no weekends. Tapos parating pagod, no? So, dapat yung mga bata, mga school-age children, dapat 9 to 12 hours ang tulog. Ang teens, 8 to 10 hours. Usually, pero ang nakukuha na is 6 to 7 hours. So, bakit ito importante? Kasi pag sleep deprived ang bata, they are at a higher risk of depression and anxiety. Tapos, increased risk of obesity and insulin resistance, poor academic performance and behavior problems, sleep patterns, yung ano nakuha nila ngayon hanggang pagtanda nila, ganun din siya. So, dapat, ngayon pa lang, bata-bata pa lang, dapat stricto ka na sa diet at saka turuan mo siya ng tama. Ganito oras ng tulog, ganito dapat ang activity ka, at least once a week, may activity ka, may ganyan. And don't give in. Yung sa mga pakyut-pakyut nila. Oo, na ganyan talaga. Pag nagpakyut na kasi doon, wala na. Ganun ka ba? Yung mga parents eh. Ganun ka ba? ako eh. Okay. At Pero saka, tignan mo, in the future, pag ganun ang bata ang anak mo,
Kasi nakakawa sila in the future pag they are prone to anxiety and depression. Kasi sa social standing nila sa pag nagtrabaho na yan, at age of 40s, 50s, isipin mo yung mental health nila at that age. Kawawa rin sila. Totoo. And speaking about sleep, no, kung alam nyo lang na kapag tumanda-tanda kayo, gusto nyo na yung sleep. Oo. Gusto mong pahinga. Totoo, yun talaga yung luxury when you reach our age. Yes. Ayan. So, para sa mga working professionals, ay, by the way, Doc, anong age ang nire-recommend mo na mag-start na yung mga parents sa regular health screenings for their kids? Okay. Kung kids, according to the Academy Physicians, American Academy of Pediatric Physicians, actually, ang health check-up starts at age 12 months old. Pero pag pag-uusapan natin ang teenagers, syempre, ang teenagers hanggang 18 years old, di ba? 11, 12, pwede na. Pero kung adult ka na, at wala ka naman naramdaman, 20s, 30s, pwede ka na. Actually, kung titingnan mo, at any age, pwede ka na magpa-check up. So, at saka especially if you feel and see na yun isa talaga sa mga priority nyo, which is really important, is health, then set aside, actually ngayon do, medyo mas health conscious na ang mga tao, even if tight ang budget, they really set aside an ample amount for health. Kasi nga, di ba, yun din yung magkakos ng masisira yung budget nyo in the future kung hindi nyo pag-i-invest tayo. Actually, sinasabi ko sa mga patients ko, alam mo Philippines, natatawa ako. May oras sila, may pera sila pambili ng bagong pants, damit, Yes. cellphone. Pero pag magpa-check up yan, walang pera. Totoo. O pambili ng gamot, medyo tipid pa. Or ano muna, tatlong muna, mamaya na yung apat. Kasi Oo. pito yung nireseta nito. Ganun kasi. Yung prioritizing siguro. Maybe through health podcasts like this, you will come to realize how important health is. And to really invest in health. Siguro sa income nyo, you usually have to set aside a portion for your health or make it a priority. Especially for your parents, like ako, as a breadwinner, I make sure that everybody in my family is healthy. Kasi kung hindi, ako rin yung magiging kawawa. Oo, kasi syempre, pag sila, may dalawa silang may sakit, may anak ka pa, Oo. ay gamot nila, bahay, gastos, ilaw, Oo. tubig, lahat. So, ganun din yun. Versus, you already invested early on, so lesser yung Lesser ang expenses gastos mo. Oo. Yes. Lesser ang stress mo. Lesser ang stress. Kasi, Oo. magiging affected ka all throughout. Not only ikaw, yung budget mo, plus, of course, your mental health as Oo. well, and how you would be able to perform your daily activities. Oo, important. Ayun. So, for working professionals naman, Doc, ano ba yung mga high risk for lifestyle diseases? High risk. Pag high stress related ka, for example, pagiging doktor, actually, toxic siya. Totoo. Oo. Kasi araw-araw yung problema ng pasyente, inisip. And back Ah. on call kayo 24/7. Oo. Actually, on call ka 24/7. So, lahat ng doktor, sigurado ako, tatabi mo ang phone mo. So, lahat ng high risk, like piloto, high risk yan. Or kung captain ka of the ship, high risk yan. Or kahit na mag-manage ka ng buong hospital, high risk pa rin yan. Oo. Kahit hindi ka mag-manage, pero kung ang dami bang responsibilities, high risk siya. So, yun. So, kung medyo nafe-feel mo na yung stress, find Find time para magpa-executive check up. Oo, yun. Kasi yung stress is a killer talaga. So, the executive check-ups also help to detect burnout or stress-related illnesses. Oo naman. Kasi pati mental health kasama sa executive check-up. Oo. So, pag may nakikitang problem, like psychiatric ones, anxiety, depression, baka sobrang pagod na nakikita. So, i-refer mo sa dapat sa psychiatric department, oo, kasama rin siya. Yung pagkapagod ng tao, yung minsan, di ba, pag ikaw, buddy, ang dami mong ginagawa. Tapos minsan, bigla ka na ng ubo, sipon nilalagnan. Sinasabi ng katawan kasi pagod na siya. True. Kailangan ko nang pumunta ng Siargao. Kailangan mo pahinga. Oo. Kasi kailangan mo rin ng pahinga. Totoo. Pag nakikita nyo ka ako na nagda-travel, meaning nun kailangan ko na ng breather. O, kailangan ka lang ng pahinga ng paminsan-minsan. Yung mga doktor kung magkita mo, wala si doc dito nasa Manila. Travel yung Kasi nagpapahinga yung utak. Totoo.
Kasi pag nandito po, yung tendency is, syempre, you will still attend to the call of duty. Oo, kasi makonsensya ka pag hindi mo nakita. So, Kaya yun. after dito, may mga pasyente pa dun sa baba. Yun. So, pag nagtatravel si Doc, hindi yun it's not just Pahinga about yung utak. luxury. It's about also taking care of their Oo, mental oo. health. So, how often should busy professionals schedule checkups? Actually, at least ang minimum kasi is once a year na annual executive check-up. Pero kung, for example, may nakita ng problem, depende na sa doktor mo kung every 3 months or twice a year pa. So, kailangan talaga, I'm sure may mga establishments naman that they have their doctors as well that they're gonna refer you to the hospital pag medyo mas worse na yung situation. Yes, oo. Yung pagsisit ba ng long hours, Doc, does it have any long-term effect on your health? Yes. Oh my God! Kasi katulad namin, pagpunta sa clinic, almost, ang mga doktor ha, depende kasi kung ikaw yung tipong doktor, from morning hanggang hapon na sa clinic ka, so nakaupo ka lang parati, di ba? Kahit hindi doktor, kahit nasa bangko, oo. Yung mga pasyente ko sa bangko, nagreklamo parati masakit ang likod, ang shoulder, no? Tapos pag-excite ka na, may scoliosis, so it affects. Lahat ng mga nagtatrabaho sa opisina, kasama yan. Oo. So, you have to really find time to stretch, to Oo, stand up. oo. Pag medyo long hours na yung pag-stay sa isang place, Oo. always move. Correct. Tama ba? Parating dapat gumalaw. Oo. So, sa mga medyo katulad ni Buddy Mindo, na medyo obese and overweight, ano ba yung mga important for overweight or obese individuals to get executive check? Ano ba yung mga kailangan i-look out? Actually, importante, syempre, blood pressure screening, cholesterol, sugar, thyroid, importante yan. Depende kung anong edad mo. Kung 45 years old and above, may colorectal, syempre babae, breast mammogram or breast ultrasound, thyroid, bone screening, mga vitamin D deficiency. Importante. So, Mental health also yun. important. Oo, especially pag medyo nabubuli. Oo. Oh, so, tap nyo na yung sa mga family gathering, ha? Yung, ayun, parang ang taba mo ngayon. Kailan kayo magkakaanak? Oh, Mga yan. ganon. Actually, stress din yan. Yes. So yung mga titas natin dyan, preno-preno, ayan. So, ano naman, to give them a hindsight, are executive check-ups expensive? Depende kasi kung anong hospital. Pag ginawa mo kasi siyang package, mas mura siya. Pag isa-isahin mo siya, mas mahal ang executive check-up. Kasi syempre, pag pinagsama-sama, ang gagawin ng hospital para affordable sa patient, babawasan niya yung pricing ng per test. Per Oo. test. Mas makakatipid siya pag i-package niya. Yun. And that's what you have to watch out for because Premier Medical Center will soon have different packages for this. Oo. Ano ba, meron bang mga yung mga shareholders ba, meron bang mga benefits or discounts for executive check-ups? Oo. Actually, of course, may discount siya. Una-una. Importante yun. Kasi inaayos ko actually nga na Maui. Oo. So, kung medyo nakaka-LL po kayo at gusto nyo pong maging isa sa mga shareholders din ng Premier Medical Center, you can always inquire through our page as well. Can health insurance cover part of the executive check-up? I think depende sa guideline ng per hospital. Ang alam ko, ang insurance kasi they have a package. For example, depende kung anong premium bibili mo o binayaran mo. Some patients, they have like 300,000 limit. So, kung alam ko covered yung laboratory. I think it also varies per HMO. So, you have to inquire sa HMO ninyo kung ano yung included Yes, and not oo. included. It's depende sa premium. Oo, kasi may iba, like yung mga patients na like regular stress test, kasama kasi siya. Sa mga pag nagkakaedad na, 40 years old pataas, regular stress test, ECG, kasama siya. Pero dapat may diagnosis ka para ma-defend mo. Colonoscopy, I don't know kung kasama siya sa HMO, pero it's a procedure kasi. Yung mga HMO dyan, pag-isama na po yung rhino. Ay, pinasama yung rhino. Ayan. So, ano naman po yung just to set their expectations, after an executive check-up, what happens next? Actually, for example, nag-executive health check-up na siya. So, andun na, kompleto na yung laboratory test niya.
So, dapat, mag-follow up na siya sa doctor within the week. So, for example, after 2 days, 3 days, may result na yung mga test niya. Dapat mag-follow up na siya, tapos i-explain ng doktor, ito ang result mo. Ito, kailangan ba itong i-refer sa isang specialty, sa psych, sa OB, kasi may nakitang bukol or may problem. So, dapat may follow-up ka agad within the week. Ayun. So, after nung executive check-up, may follow-through ba yun? Yes. For example, nakita natin may cardiovascular disease yung patient. Ibig sabihin, may problem siya sa puso, may heart failure siya. Dapat mag-follow up siya sa doctor niya, either sa doctor niya o sa cardiologist. Okay. For example, may mga may mga breast cancer yung patient or cervical cancer yung patient. So, dapat may follow up siya sa OB niya. So, yun ang kaganda ng executive health check-up kasi parang one time, big time, itetest na siya lahat. Tapos kung may problem, at least ma-address yung problem. Yes. And ako, talaga ako, I'm a fan of the executive check-up, especially for my parents. Kasi isang beses na silang pupunta, and then ma-address na lahat ng ako. Kasi yung nanay ko, medyo may nag-overtake siya, no? Kung may masakit, kaya meron na akong ganito. Pagpa-vitamin D assay ka, Sige po to. Dahil dadating ko sa puso. Pag meron na tayong executive check-up package. Para isahan na lang sila. Diba? Pag birthdays, pag mga Valentine's, I highly suggest you give the gift of health. Okay. Oo. Sa mga doctors kasi, pag tuwing birthday, meron silang parang freebie sa hospital na ito may libreng test. Para at least malaman mo, kailangan ko na pala magpa-test. Ihi, CBC, cholesterol, Para sa sugar. akin, it's something that they will be really thankful for. Kasi, diba, it's a burden na wala na sa kanila. Actually, pwede mo siyang bigay as gift. Yes. Oo. Kaya nga, I'm suggesting Premier to make a gift check. Okay. Example sa Valentine's, no? Yung executive check-up, nasa ano na natin. Oo. And then, you give it as a gift check to someone that you correct. love. Oo. Kasi Maganda siya. it's a very nice, nice It opportunity. shows na you care. You really care. Hindi lang yung parang superficial care, but really care. Agree. So, what's your message to the families who are watching together right now? Okay, so, good afternoon po sa lahat. So, we are encouraging everyone to do at least one executive health check-up once a year. Kahit isang beses lang. Kasi sabi ko, sa executive health check-up, lahat ng diseases, itetest na ng doktor nyo o ng hospital kung saan kayo magpapa-executive health check-up. After the test, i-explain naman sa inyo at mabibigyan na kayo ng gamot or prescription or i-address kung may iba pang problema. So, hindi dahil sa bata ka, dahil teenager ka, hindi ka magkakaroon ng sakit. Katulad ng sinabi ko, at young age, magandang may baseline. Ang baseline, ibig sabihin, bata ka pa, ganito na ako. Mataas ng cholesterol, okay. So, pag mataas ng cholesterol ng bata pa, pwede lifestyle change, sports, or pwede na mag-start ng gamot kung sobrang taas, or pag minsan yung mga bata at age of 11, may patient 11 years old, 10 years old, ang taas ng sugar. So, dun pa lang, na-address na yung diabetes ng bata. So, if you could give one piece of advice about health to our viewers, what would it be, and why should they book an executive health care check-up now and not later? Okay. Don't forget, prevention is the best cure. Okay. So, habang bata ka pa or wala ka pang sakit, wala kang nararamdaman, dapat ma-prevent mo na yung magiging future problem mo. So, mas maganda may executive health check-up kasi during the test, ma-detect mo kung ikaw ba ay may hypertension, sugar, heart problem, may mental health issues ka ba, ikaw ba ay madamdamin, may anxiety. Alam mo, anxiety and depression, they are very prone to heart failure. Oo. Saka siguro, make sure po hindi na masyadong maladamdam. Iba-iba kasi ang tao. Iba kasi yung Oo. depende pa rin talaga sa bawat individual. Yes, So, oo. it's better to still book your executive check-up para Oo. at least wala kang, yung minsan kasi Doc, yung parang iniisip mo na baka meron akong ganito, meron akong ganyan, meron akong ganyan.
yung executive check-up Oo. yung magbibigay sa'yo ng peace of mind. Correct. Actually, sa mga teenagers, yung very important kasi yung mental health nila, pag nag-aaral yan, very very sensitive, no? Very important kasi they are very prone to peer pressure, bullying, mga ganyan, depression, anxiety. So, importante talaga yan. And now, we have come to the most awaited part of our life. Ayan, paano naman ang namin, ng screen namin. Kasi, ano na hinihintay nila, Doc? Meron kasi kami pa-quiz dito sa Premier Medical Center. Diba? So, after all of the chika, meron tayong pa-quiz for our live audiences out there. Okay. And for them to be able to answer our myth or fact segment. So, Okay. be ready with your pen and paper dahil isusulat yan nila, Doc, ang answer nila from 1 to 5 and we will choose one lucky winner who will win sa ating quiz. Ayan. So, are you ready, live viewers? Ayan. So, please comment. Ready now for PMC quiz. Ayan. Tayin-tayin lang natin. And please, I think the screen I have here is saan po? Sa Premier ba to, Ma'am Honey? Yung screen natin? Okay, sige. So dito po kayo mag-comment sa ating page, sa Zamboanga Guide page, para mabasa po namin ang inyong mga comments. Ayan. I hope meron po kayong natutunan kasi si Doc took time out of her busy schedule to really share to us. Kahit meron Sabi ko sa naka-answer ng mga patient, ay, questions. ma'am, wait lang ha, balikan mo. Dami na nakapila doon. Oo. So, eto na. Simulan na natin ang myth or fact. Question number 1. So, wag mo muna sasagutin, Doc, para at least hindi nila makita ng agad-agad. Okay. Our first question is, please ready your pen and paper. Ayan. And please say kung ready na po kayo for our PMC quiz para mabasa ko na po ang ating mga questions and maisulat niyo po. Please don't type it po. Please make sure to write it in a pen and with a pen and sa paper po para mas makita po namin kung correct ang inyong mga answers. Ayan. So hello po kay Joshua, kay Ian, kay Edmond, Sherlene, Dith, Shuka, Krizia, Ruhilin, and Aldar. Ayan, waiting na daw. Our first question is, executive healthcare checkups are only luxury perks. Ayan. Again, our first question is executive healthcare checkups are only luxury perks. So, isang winner lang po tayo today ha, and sa kanya yung buong prize money para at least medyo mas malaki. Ayan. Wow, may prize money pala. Oo, meron. And please share the good news to everyone ha. Once available na po ang aming executive check-up package para at least you can give it hopefully before Valentine's. Kung hindi naman sa mga birthdays po ng inyong mga loved ones. Ayan. So again, executive healthcare checkups are only luxury perks, myth or fact. That's number 1. Number 2, only older executives need executive health care checkups. Grabe naman yan. Masyadong literal. Oo. Literal. Dapat matanda lang. Oo. Pang matanda lang ba yun? Only older executives need executive health care checkups. That's number 2. And then number 3, executive checkups focus only on physical health. Again, executive checkups focus only on physical health. Ayan. Wait lang, magpapapicture ako para doon nyo i-comment ang inyong mga answer once I'm done reading all of the 5. Doc, tingin tayo, Doc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, thank you. And number 4, regular executive health checkups help prevent serious illness. Again, regular executive health checkups help prevent serious illness, myth or fact. And then last but not the least, it's executive healthcare checkups are confidential.
Again, for number 5, executive healthcare checkups are confidential. Ayan. Please write your answers now dahil sabihin na ni Doc ang mga tamang sagot, and all you need to do is just comment a photo of your paper with your answers. So, isusulat nilang sagot sa Yes. screenshot nila dyan. I-picture nila Doc and i-comment nila dito sa ating Okay. picture. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Bongga ba ang price nito? Yes, 500. Wow! May 500 na siya. Pwede na pang check up. Hindi na siya kailangan magtrabaho sa in one day kasi na. More than minimum yun. More than minimum yun. Ayan, so, kasi sa kanya na, sana mabili niyo po yung inyong mga kailangang bilhin. Pwede And na pambili ng prioritize health. pwede na pang grocery. Oo, pwede. Sayang. Pero bakit sayang oh? Isa-isa lang sagot. Hindi ba may sumasagot? Hindi. Ano yan sila? Nag-preempt lang. But, I've already posted a photo of us. You can now comment the photo of your paper with your answers dahil sasagutin na ni Doc one by one ang ating myth or fact question. Okay. So, Doc, executive healthcare checkups are only luxury perks, myth or fact? Ayan. Meet po siya. Do you wanna add? Okay, do that. And then only older executives need executive health checkups. Of course not. Kasi kasama yung mga bata. Oo, diba? As discussed earlier. Executive checkups focus only on physical health. Ayun. Dahil holistic. Kasama siya. Hindi lang physical, pati mental. Ayun. Regular executive health checkups help prevent serious illness. Myth or fact? Of course. Ayan. And the last, executive healthcare checkups are confidential. Dapat. Ayun. Dapat Siyempre confidential. naman. Oo naman. Diba lahat naman? Unless na gusto mo ipaalam sa lahat ang Sa sakit lahat. mo. Oo nga naman. Ayan. Nasa consent mo. Oo. Dapat may Ayan. consent. So before we end, let us check some of your comments. Ayan. So may daming mga sumasagot dito. Again, you have to take a photo of your answer and comment it on our beautiful photo with Doc. Ayan. So ang dami na nilang nagpo-comment. So hihintayin namin. Pero I will release Doc kasi Hindi ba marami- makasend ng photo? Ay, nakakasend po. Nandun po sa ating, sa ano po, sa picture po ha, wag po sa live. Kasi sa live, hindi po nakakasend ng photo. Kaya po kami nag-post ng photo namin dito. Ayan. So, ano ba yung clinic schedule mo, no? Kasi I know maraming mga naghihintay sa'yo. Yung clinic schedule mo, how can they book an appointment? And what's your final message or would you like to share with our viewers about executive healthcare checkup and what they need to look after sa coming days? Okay, so ideally, ang executive health check-up, sabi ko, hindi lang pang adults, pwede pang teenagers. Ayun. Pero usually syempre sa economic natin, unless na top tier ka o mayaman na pamilya. Maraming extra. Oo, teenagers pa lang kids pwede na. Pero at the age of 30s, ideally, dapat na-start ka na ng executive health check-up. So, lahat naman pag sinabi yung executive health check-up, depende kung anong package ng per hospital. Oo. So, dito sa Premier, ang clinic is Monday to Thursday, 1 to 4. And yung pag-appointment sa Premier, like sa clinic mo, Doc, they can go sa front desk, Actually, diretso naman sa clinic. o pwede rin, or you can PM, you Yes. have a page Oo. or anything. Actually, we have page. Actually, may page ako sa Facebook, Doc Christine Bantala. Ayun. Pero pwede naman sa HB Clinical Lab kasi secretary kong sumasagot. Ayun. So, yun guys. I hope marami po tayo natutunan and then we will announce the winner in a few. Thank you so much to our guests for sharing your expertise. And thank you to everyone who tuned in today. Remember, your health is also your family's wealth. So taking care of yourself is one of the best decisions you can make, not just for today, but for the future. Don't forget to follow Premier Medical Center Zamboanga and Zamboanga Guide on Facebook. Ayan. Sige, i-announce na natin ang ating winner. Wait lang. Daming sumasagot. Kaya nga, no. So, ang ating correct, nakasagot ng correctly with
the paper is si Ma'am Nadine Adams. Andyan ba si Ay. Ma'am Nadine Adams? Congratulations. Sana all. Parang parang foreigner pa. Nadine Adams. Nadine Adams. Ma'am Nadine Adams. Ano daw yung masasabi mo, Doc? Binago na daw po ang arrangement ng food. So, sa next topic Sa na next yan. topic Oo. namin, we will, you can suggest Oo. topics sa aming page or you can PM me for suggestions of our next topic, ha? Kasi, may schedule pa si Doc. Ayan. So again, Ma'am Nadine Adams, congratulations. This is for your host, Zamboanga Guide. And see you on our next PMC Live podcast. Enjoy your day. Happy weekend. Bye. Bye. Dami sumasagot, ha?